Rabasanda Rabasanda Rabba Rabashanda Rabasanda 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 Rabba Yarabashanda Rabakanda Rabashanda Rabasanda Rebe Rebe Arabashanda Rabakanda Rabakatala Bakatala 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 Ba. Let us lift our voices in prayer right now. Sharabakanda Bakatala 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 Ba. Yorubo Shanda Rabakatala Bakatala Bashande Rabasanda Ramakatala Bashande Rebekanda Ramashande Rubusanda Ramakanda Rabashande Rebekande Rosandi Armakanda Ramashande Remesande Arposhande Remekanda Ramashande Rabak Arpashendere makandi armasandere bakande rosundere mekandere mashandere bekande arabasandere makande arabushandere basanda arabusondere mekandere mesendere bishende arabasandere bakanda la bashande la la bahanda la ba ayala la bahanda ya la bahanda la bahanda la ba ayaya la bahanda la basanda ya la ayaya la basandere masundere behandere ya la ayara Sindiri musundere rede arara makandero musugati albaba arama sindiri mehanda rabashende urbu sindiri mesanda rabasande arara basindiri bahanda laba yorabisandere musundere mehande ayara masanda ramuhundere base yere besandere mekandi armoso aramasika yala mahanda rabusundere bashanda arabakande ramasande aramakande robusonde Yerebe sendere mekande ramashando ayala mokande aramasande aramasa yerebe sendere mekande rabosuka yarabahanda yarabasande aramahanda rabashanda ramokande yerebe sonde aramakande ramasande robosu yereki aramasakata yamosonde mekande yarabasande aramahanda rabosonde makande Yarabosondere me sendere me kande orobosandi arababakandi arabosondoro bosende yerebe kande aramosakati arabasandi aramokaya aramasandi arabahande Ere sokoto yoromo sanda yarada yere sukata ya makande arabo sondere mekande ya la 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 ayara bakanda ya rabakanda sikata ya bakondoro so yere bokonde yere masakata yere kanda rabo sondere kindi ho sokotere bakanda rama yere kodo yoro sondo yorobobo yere bekande masakate yerbo Yere sendere mekandere boşo, yere beşendere bekende, hayere bekandara boşo katiyarama, boşo bekandara başandara baraba, hure sondara basandara basondoro basondoro, yere sokotoro musondoro sokote, rosombe kendere boşondoro mukan, yere boşo kotiyere boşondere bekan. Yendere sekere müsonde Pondoro bo sokotoro moşande Arabo sondere bakanda Yere kendere sendere mekende Roso pondara makande yaraba baba Yere sendere mekanda rabo sondoro bakande Rabo şandara bakande raba Yere be sendere be sokotiyor bu Yarabo sanda yara makanda Yere kindire bo sondoro bo sanda Yaraba shandara bakandara bosande. Yaraba shandara bakandere bosande. Yerebe sendere bekandara ba. Boshondara bahandara bahandala ba. Sekatara mosokatera bekandara moshande. Arara bahandara ba. Hallelujah. 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 Oh, sharara. Kapayapaan nagmumula sa'yo.
sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, tasan din ang kamay natin sa Panginoon. Tagapin mo ang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang presensya. Kapayapaan, O Diyos, ang hatid mo sa amin. Kayaan mong umayapa ang iyong isip, ang iyong kalooban, ang iyong damdamin. May kapanatagan at kaligayahan sa kanyang banal na presensya. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo,
sa piling niyo. Wala nang nanais iba, di mamalaki sa Aming wala nang papantay sa'yo. Isang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Suling pagkakataon. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain. Krus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikhain. Krus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama
siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamahali, aking Jesus, ibig ng buhay ko, sasama sa'yo saan man tutungo. Buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, ang buhay ko, sasama sa'yo saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. Ika'y susundin. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. Tasanin yung kamay natin. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. Sabihin mo sa Diyos. pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. Ika'y susundin. Hallelujah. Susundin ka namin, O Diyos. Sige, what? Pero taas natin yung kami natin. Sabihin natin kay Jesus na susunod tayo sa Kanya.
Bigyan ka ng Panginoon ng pananampalataya sa mga oras na to. Hayaan mo, Banal na Espiritu, palakasin ang iyong pananampalataya para handa tayong sumunod sa lahat ng pagkakataon sa ating Panginoon. Sige ho, nasapin niyo sa Jesus. Di ba siya yung pinaglilingkuran natin? Si Jesus po ang siyang dahilan kung bakit tayo narito. Kaya siya lagi mong kausapin. Kausapin mo siya. Sa iyong pagsamba, kausapin mo siya. Sabi mo, Lord Jesus, susunod po ako sa inyo. Kasi ho, ang mga himala ay nagaganap na pag tayo sumusunod. Ang pagsunod sa Diyos ay may kalakip na mga himala. Ang pagsunod sa Diyos ay may kalakip na kagalingan, may kalakip na kalayaan, may kalakip na mga pagpapala. Panginoong Hesus, bigyan niyo po kami ng pananampalatayang sumunod sa inyo. Palakasin po ninyo kami, Panginoon, nais namin na gawin ng Panginoon ang iyong kalooban. Panginoong Hesus, kayo na po ang nangunguna at mangunguna pa sa buhay natin. Malaya ang banal mong presensya na kumilos sa kupit ng aming pagkakas. Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Oh Jesus, hallelujah. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon Jesus. Yung malakas sa palakpak, bigay natin dito. Be seated in the presence of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. When Jesus Christ, when nandito ho siya sa lupa, sa lahat ng mga may pananampalataya at sumusunod sa Kanya, ay kakaranas ng mga himala ng Panginoon. Amen po ba? So, marami ho ay maasa ng mga himala ng kagalingan. Pero alam po ninyo, pag napansin niyo si Jesus, when si Jesus ho ay nag-perform ng mga miracles, ang isang ginagawa ho niya ay dinidil ho niya ang gawa ng dyablo sa buhay ng mga tao. So before healing, minsan nagaganap, no? Merong mga bagay na kailangan ng i-deal. Kailangan makaranas ng miracle of deliverance. So, ang mga himala ni Jesus ay hindi lang miracles of healing, but also miracles of deliverance. Maybe this is the impression of the Lord na itong June na ito, ito yung pag-usapan natin about the miracles of deliverance. And it is the will of God. This is the will of God so that we can walk and we can fight the battle. Kailangan tayong makaranas palagi. Maranasan natin itong milagro ng Panginoon na to sa ating mga buhay. Lahat po ng gustong magamit ng ating Panginoon, maging malaya palagi magsabing amen. Maybe the Spirit of God is here. What I mean, the Spirit of God is talking to you right now. For I believe the Lord is here and He talked to us directly. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. The Holy Scripture says, 2 Corinthians chapter 11 verse 3. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds
may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. The Apostle Paul, hinggan niyo hunin yung mabuti ito, ito ang isang bagay na kanyang inaalala sa kanyang mga anak sa pananampalataya. Sa mga Kristiyano, pwede ho bang bigyan natin medyo ng ilaw? Lagyan ng, yan, bigyan natin ilaw. Okay. Ito ang isang bagay na inaalala ni San Pablo sa church. That just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Jesus. Lahat ho ng sincere na nagsiserve kay Lord, magsabing amen. Lahat ho ng merong pure devotion kay Jesus, magsabing amen. Di ba? Tayo naman sincero. So, niwala ako na marami sa atin ay sincere ang ating pananampalataya. At the same time, meron tayong pure devotion. Ganda ho niya, no? You have a pure devotion. And let us establish this kind of faith. Let us establish this kind of Christian life na may sincerity at merong pure devotion to Jesus. When we say you have a pure devotion to Christ, that's the result of your sincerity. No? So when you have a pure devotion to Jesus Christ, it means talagang walang halo. Bakit ka nasa church? Bakit ka nagsiserve? O kung ano man ang ginagawa mo, pure devotion to Jesus. Pwede bang taas natin ang kamay natin at mag-pray tayo kay Lord? Pag-pray mo na yung sarili natin ay magkaroon ng sincere and pure devotion to Jesus. Come on. Ito yung bagay na nakatutuwa sa ating Panginoon. Pakataas mo ang kamay mo at kung ikaw ay sincere, hingan mo yan kay Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng sincere and pure devotion to Jesus. In the name of Jesus. Lord God, ito po'y ma-establish sa puso ng bawat isa sa amin na narito. Ma-establish ito, Panginoon, sa bawat leader. Ma-establish ito, Panginoon, sa bawat miyembro ng church na to. Let God give us a sincere and pure devotion to our Master, the Lord Jesus Christ. Blessed Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, let us establish by the grace of God and through the help of the Holy Spirit na magkaroon tayo ng sincere and pure devotion to Jesus. But you know, that even though you are sincere and you have a pure devotion to Christ, ikaw palagi ang target ng demonyo. Kaya nga, yun ang niisip. Naalala ni Paul, just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray. Di ba kahit minsan, sincere ka naman, pure naman yung devotion mo kay Lord, all of a sudden, biglang naghihiba. Why? Because our mind. Napakalaga ho na ang isip. No? So, bantayan. That's why we must operate sa mind ni Christ. Kahit gaano ka pa sincere, pure yung devotion mo kay Jesus, but if you are not operating sa mind ni Christ, yun ho ang bagay na sasamantalahin ng demonyo para ho tayo'y madaya. So sabi niya, as Eve was deceived by the serpent's cunning. Paano ba? Ano ba yung nangyari? Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Write it down. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. So he said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat the fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not
eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die? You will not surely die. The serpent said to the woman, For God knows that when you eat it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. So sabi ho ng verse 3, lagyan nga natin yung verse 3. Verse 1, verse 1. The serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Nakikita ho ninyo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Di ho ba? Pero ang diablo, babalik na rin niya yun. No? After you receive revelation from God, after you receive promise from God, lahat ho ng nagkakaroon ng revelation and promise kay Lord, pag nagbabasa tayo ng Bible, magsabing amen. Ay, masaya tayong tumanggap, masaya tayong nakarinig, naniwala tayo sa mga salita. But all of a sudden, alam ho ninyo, dahil sa craftiness ng demonyo, nagagawa niyang baligtarin ang mga makapangyarihang salita ng Diyos sa ating isipan. Nagagawin niya ang lahat para questionin mo yung credibility o kung talagang totoo, makapangyarihan ang makasalita ng Diyos na sinabi niya sa atin. Kaya nga sinasabi niya dito, kung papansinin ninyo, ang sabi niya dito, did God really say? Did God really say? Sometimes, yung tinanggap mong word, yun din ang ibabalik niya sa'yo. Kinlay mo, nangyari pa. Akala ko ba totoo yan? Nangyayari ba sa buhay mo? Parang baliktad naman. You know, ganun ho mag-operate ang diablo. Akala ko ba, pagagilingin ka, bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin? Did God really say? So the devil, ito yung gagawin nga niya. Naglalagay ng mga lies and deception sa isipan ng mga tao. Kaya nga ito ho ang isang bagay na iniisip ni St. Paul. At even sa ating lahat, kaya kailangan tayo maging maingat. Lahat ho nang gustong lumakad sa victory, magsabing amen. Sabi natin lahat, I want to walk in the victory of Jesus. So if you want to walk in the victory of Jesus, victory in Christ, don't make your own victory. But walk in the victory na ginawa ni Jesus, na binigay ni Jesus. Amen po ba? So just walk in the victory ni Jesus. Sa victory ng cross, sa victory ng resurrection, huwag kang gumawa ng sarili mong victory. Yun ang totoong victory. Yung victory ni Jesus, just walk sa victory niya. And you will enjoy yung pagkakaroon ng victorious life. At yun ho, ang isang bagay na kailangan natin ay maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon. 1 Thessalonians chapter 3 verse 5. Ano ho sabi ng scripture sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 5? For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. And I was afraid that in some way, the tempter might be tempted you and our efforts might have been useless. So,
Dito ho, sinasabi ni St. Paul sa kanyang mga anak sa pananampalataya that I was afraid, no? That in some way, the temper might have tempted you and our efforts might have been useless. So huwag nating hayaan na mawalang kabuluhan yung mga narinig natin, na umpisahan natin yung mga efforts ng mga mentors and pastors natin sa buhay natin because lang sa mga craftiness, lies, and deception ng enemy sa ating mga buhay. Di ho ba? Ang lakas-lakas ng iyong faith for a year, then all of a sudden, nagbago ang lahat. Nasayang. Ang lakas-lakas mo sa loob ng 2 taon, isang pangyayari, lahat nagbago. Ang lakas-lakas mo ng 5 taon, ng 10 taon, isang bagay na naganap sa buhay mo, nakinig ka sa alalang ng demonyo, nagbago ang lahat. That is the fear ni Paul that in some way the tempter might have tempted you and our efforts might have been useless. Amen po ba? Lahat nakikinig dito magsabing amen. Lahat ho ng ayaw pang hinayangan ang mga himala, mga panahon, mga binigay na pagkakataon ng Diyos sa buhay natin magsabing amen. Huwag mo sayangin. Gamitin natin ito para lalo tayong maglingkod sa ating Panginoon. That's why, lagi mong pabantay ang yung isipan, ang yung damdamin sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, paano tayo lalakad sa victory ng Panginoon? Psalm chapter 3. Psalm chapter 3. Open your Bible in the book of Psalm. Kung chapter ho ito, verse 3. Pwede ho ba taas natin kumay natin? Can everyone pray in the Spirit? Please put your cellphone sa iyong tabi. Tanggalin niyo po mga phone ninyo. Set aside po lahat ng cellphones. Taas ang 2 kamay and begin to pray in tongue right now. Mas makakatulong yan sa iyo sa oras na ito. Sige ho, everyone pray in the Spirit. Everyone pray in the Spirit right now. Mga kapatid na nandiyan sa bahay, tabiho muna ninyo lahat ng ginagawa ninyo. Kayo'y manalangin sa Panginoon nawa. Kayo'y bless ni Lord sa mensaheng ito so that you can walk in the victory of Jesus. Everyone pray in tongue. Everyone pray in the Spirit right now. In the name of Jesus. 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 Urabasandala. Urabasandala bababa. Urabasandala bababa. Urabasandala bababa. Shara bababa bababa. Sandara basandara bababa. Shekateara basandara bababa. Shara bababa bababa. Shara bababa bababa. Shara bababa bababa. Shara bababa bababa. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. You unravel me with a melody.
You surround me with a song. Anong kanta yan? Of yes, songs of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Lift your hands, declare. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm going to declare it. You unravel me. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on, declare it. I'm no longer a slave to fear. Come on, declare who you are. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Once again, declare it. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, you are a child of God. Palakpakan natin ang Lord. Listen carefully. Psalm 3. This is the Psalm of King David. And it says, O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. Can we all read in verse 3? Lahat to magbasa. The count of 3. Malakas o, malakas. 1, 2, 3. But you are a shield around me, O Lord. You bestow glory on me and lift my head. To the Lord I cry aloud, and He answered me from His holy hill. I lie down and sleep. I awake again because the Lord sustains me. I will not fear the 10,000s of drones up against me on every side. Verse 7, malakas. 1, 2, 3. Arise, O Lord. Deliver me, O my God. Strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Alam po ninyo, mahalaga ho ito. Lahat ho nang gustong magkaroon ng songs of deliverance, say amen. Kailangan may songs of deliverance ka. Yan nangyari sa bayang Israel nung naranasan nila. Why? Why? Palagay ho ninyo, ano ho ang idudulot ng saan ka ililid ng deliverance? The miracle of deliverance. Everybody say, miracle of deliverance. Louder. Mas malakas. The miracle of deliverance will prepare you for battle. Ulitin ko ha. The miracle of deliverance will prepare you for battle in possessing
your promised land. Mahalaga na maintindihan natin yan. The miracle of deliverance will prepare you for the battle, for your promised land. So, sa mga susunod na Wednesday, sa tulong ng Holy Spirit, ito yung mahanda natin. Gusto ng Diyos na magbigyan tayo ng mga miracle sa ating promised land, mga pangako ng Diyos maganap sa buhay natin. Amen? Okay. Sabi dito, O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? This is the time when King David fled from his son Absalom. At dito ho, na habang siya'y nag-worship kay Lord, ito binuksan ng Diyos ang kanyang kaisipan, kanyang damdamin. At tayong lahat din, no, napakahalaga sa tulong ng ating Panginoon ang mabuksan ng ating mga puso at isipan. Ang sabi ho dito, O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? For us to experience deliverance, we should see, kailangan makita natin, lagay nga lang natin verse 1 lang kapatid. Verse 1 lang, para makita natin. How many, sabi, O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Kailangan makita mo. Kailangan ma-recognize mo. Okay? Kailangan makita mo yung mga kalaban. Kaya nga, napakahalaga na minsan pa sa tulong ni Lord, mabuksan ang ating mga spiritual eyes. Amen po. We need to operate in the Holy Spirit. We need to operate in the spiritual realm. Let us look for tignan natin yung mga kalaban natin. We're not wrestling against flesh and blood, but against rulers, against powers, principalities, against the dark forces. Amen po. Kailangan makita mo. Si Musikan Kaliwa, nakikita mo ba? So, marireveal yan kapag nagkaroon ka na-intensify yung prayer life mo. Kapag nagkaroon ka ng matinding communication kay Lord like David, kinausap siya ng Diyos, nag-spend siya ng oras kay Lord. At yun nga, nakita niya, sabi niya, how many are my foes? How many rise up against me? Sa mga gagamitin ng Diyos, sa mga Kristiyanong maglilingkod kay God, automatic na, many will rise up against you. Pag may plano ang God sa buhay mo, many will rise up against you. Amen po. Amen po ba? So, sabi ito, how many are my foes? How many rise up against me? So, nakikita niya yun. Nakikita niya yung kalaban niya. Nakikita niya yung mga umatake sa kanya in the Spirit. Dito, literal, but for us, we need to see it. At doon ho sa lugar kung saan ako nag-stay. I'm just rebuking the devil. And I'm just rebuking the works of the enemy. Pero alam po ninyo kung ano ang aking napansin. You need to recognize yung kalaban mo. Kung nandito yung kalaban mo at dito ka nakaharap, hindi yan naalis. At kung ang demonyo, ang pangalan niya ay lies, at ang nire-rebuke mo ay bitterness, mali. You need to identify ano ang umaatake sa'yo. Di ba? I rebuke this evil spirit. Anong evil spirit? I rebuke this. I destroyed the plan of the... Of course, there is power, but you need to be specific knowing your enemy. Sino umaatake sa'yo? Kaya nga dito,
Sabi ni David, many are my foes. Ang dami, Lord. Nakikita niya. Na-identify niya kung sino kalaban niya. Kaya nga, alam po ninyo, napakalaga na tayo lumali. Sulat ninyo, every time nakakaroon tayo ng warfare prayer, ano ba yung mga ina-atake natin? Kasi alam ka ikaw nare-recognize ka. Kailangan ikaw ma-recognize mo din kung sino sila. Amen po ba? So many are my foes and many rise up against me. Now, dahil nga nakikita ni David, marami at maraming mga umaatake sa kanya, maraming mga spiritual attack. Hindi lang isa, kundi ano ho ba yung mga spiritual attack na meron tayo? Merong spiritual attack sa finances. Merong spiritual attack sa health. Merong spiritual attack sa iyong ministry. Merong spiritual attack sa iyong family. Minsan sabay-sabay sila. At nakikinig dito sa amen. I rebuke any attacks right now. Any diabolical presence in this place, I rebuke it in the name of Jesus. Lahat ng gusto makaranas ng mga himala ng Diyos, magsabing amen. There are miracles. Again, not all miracles. Okay? But there are miracles na nagaganap lang sila after deliverance. Merong hong himala na hindi mangyayari hanggat hindi ka nakakaranas ng deliverance kay Lord. Merong mga pangako na hindi magaganap pa hanggat hindi ka nakakaranas ng deliverance. At merong mga battles na matatalo ka lang kung hindi ka madi-deliverance because deliverance will prepare you for battle. Deliverance will prepare you para maging malakas ka in facing every trouble or every attack ng demonyo. Pasinin ninyo, kung kapag ikaw ay delivered, dun ka aatakihin Pero may lakas ka ngayon, naharapin yun. That's why, yun ho ang naganap sa bayang Israel. Kaya mga magulang at kapatid, David, dito sa Psalm chapter 3 verse 1, O Lord, many are my foes. How many rise up against me? But it's up to you kung anong mararamdaman mo dito. Ang daming spiritual attacks. Sunod-sunod yan. Finances, health, family, sa ministry, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. Hindi naman yung katabi mo, no? Okay. Sabi mo sa iyong kanan kaliwa, kakampi kita. Okay. Then verse 2, ano sabi ho ng verse 2? Sabi ng verse 2. Basahin natin ito, malakas. 1, 2, 3. Malakas. 1, 2, 3. Pwede bang ilagay mo yung kamay mo sa iyong tenga? Dalawang kamay sa tenga mo, sabihin mo, I applied the blood of Jesus Christ sa aking tenga. Ang maririnig ko lang, ang boses ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Many are my foes, and many also will say of me, God will not deliver him. Anong ibig sabihin po nito? Ito yung mga lies and deception ng diablo. Many. Kaya nga, maraming bulong dyan sa tenga mo. Oh, God will not deliver you. Oh, God will not bless you. Oh, God will not. So, marami hong mga boses. Maraming mga boses na mag-intimidate sa'yo para hindi ka lalong magpatuloy o kung ano man dapat mong gawin sa pinapagawa ng Diyos sa iyong buhay. Maraming bulong. Kaya nga, ingatan natin, even in the middle of the night, na mas active, no? Ang diablo,
The forces of darkness attacking you. Kahit nga sa pagtulog mo, there are times why people are experiencing sleepless nights, nagkakaroon ng tinatawag ho na mga anxiety or depression o kung ano man. May mga bulong naiisip mo na lang, pumapasok na lang sa isip mo. Yung mga bagay na pwede mong ika-worry, ka-trouble. Many are saying of me, God will not deliver him so that hindi maging solid ang iyong pananampalataya that God can deliver you. God can deliver you kahit gaano pa karami ang iyong battles. Kahit gaano pa karami ang mga spiritual attacks. Okay? Kahit gaano pa karami ang mga spiritual attacks na meron ka, huwag kang maniwala sa sinasabi ng demonyo na hindi ka i-deliver ng Diyos. Ulitin ko, kung marami ang mga spiritual attacks na meron ka, paniwalaan mo, God can deliver you. Don't listen to the voice of the enemy that he cannot deliver you. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid na nasa bahay, believe that God can deliver you. Even though there are a lot of voices. Andiyan ho mga bulong ng diablo So ano sabi niya? So even though many are saying of me, God will not deliver him, then in verse 3, sabi niya verse 3, but you are my shield around me, O Lord. You bestow glory on me and lift up my head. You are my shield around. This is the truth. We should walk and believe sa truth that God is our shield. No, God is our shield. Sabihin natin lahat, God is my shield. So ang Lord ang shield natin. But you are my shield around me, O Lord. You bestow glory on me and lift up my head. God is going to restore you. No? Ilalagay ulit ng Diyos, no? Kung saan tayo. And to the Lord I cried aloud, and He answers me from His holy hill. So here in verse 3, ito'y makikita natin. Ito yung truth. Huwag mong kalimutan, believe that the Lord is our shield. Siya yung shield ng buhay mo. Siya yung shield ng finances mo. Siya yung shield ng health mo. Siya yung shield ng iyong pamilya. Amen? Amen? And to the Lord I cried aloud, and He answered me from His holy hill. To the Lord I cried aloud. Kay Lord ka magsumbong. Kay Lord ka lumapit. At dito, sinasabi ng Biblia, that ang Panginoon ay makikinig siya sa atin. So we have the assurance that God will answer sa ating mga panalangin. Amen? In verse 5, I lie down and sleep. I awake again because the Lord, sino ho nagsusustain sa atin? Si Lord. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains. Kaya nga ho, wala tayong pwedeng pagmalaki sa ating Panginoong Diyos. Di ho ba? Sino ho dito yung malakas ang loob na magsasabi na pag ikaw ay natulog, magigising ka pa? Sa pagtulog mo at sa paggising mo, ang dahilan walang iba kundi ang Diyos. Even while you are sleeping, now I know that even you are sleeping, the devil is attacking you. The devil is attacking you. Sa ilang mga araw, why I am saying this? Sa ilang mga araw, because I'm praying to the Lord and I'm asking something for the church. Nag-stay ho ako sa parsonage ho sa church natin sa Santaan. And God suddenly revealed in my heart, there's a demon on your bed.
sa tagal-tagal ho ng aking Christian life, hindi ako masyadong aware sa ganon. And as I look sa aking bed, there's a demon. Hindi ko nakita in my physical eyes, but I felt it nung oras na naging aware ako. Kasi may pagkakataon, kaya hindi mo nararamdaman, hindi ka kasi aware. Pero kung magkaroon ka lang ng tinatawag na awareness, spiritual awareness, kailangan bantayan natin to. Church, tayong lahat mga leaders, huwag nating hayaan na mawala ang spiritual awareness. Kung very sensitive yung physical mo, for example, sensitive yung tenga mo, kahit konting kaluskos naririnig mo. Matindi yung awareness mo. Matindi yung pang-amoy mo. Mabilis kang makaamoy kahit yung iba hindi naamoy. Ito ho ang isang bagay na dapat na ating bantayan. Huwag nating hahayaan na mawala o hindi naman nawawala, pero kailangan everyday, lalo tayong nasa-sharpen, especially if you are serving God, sa spiritual awareness. Minsan kasi yun nga ho, kaya nga you need to operate in the Holy Spirit. I am praying. Nagpipray naman ako. Pero kaya pala, there are times that kahit ako'y nagpapahinga, kahit ako'y nakatulog pagkagising ko, bakit walang energy? Bakit ang bigat ng katawan ko? God, sabi ko, I want to have a good night rest. But God suddenly impressed me, there's a demon attacking you sa yung bed. Lord, nag-apply naman ako ng blood ni Jesus sa aking kwarto. Then I rebuke. Kailangan ma-activate yung awareness, spiritual awareness mo. Merong mga demonyo na ayaw kang tantanan. Sa bahay nandun, sa sakyan nandun, sa banyo nandun, kung saan ka man nagpupunta, nandun yun. Lahat nakikinig dito, say amen. Kaya nga, mga magulang at kapatid, always ask God, please sustain me. Even while I am sleeping, please protect me. Even while I am sleeping, God, please, Lord, speak into my dreams. Diba? Ang Diyos nag-uusap sa ating mga panaginip. Kung ang Diyos nagagawa niya yon, nagagawa din ng demonyo yon sa ating mga isipan. Kaya nga, napakahalaga ho. Ang sabi dito, I lie down and sleep, I awake again because the Lord sustains me. It is the Lord who protect us. It is the Lord who cover us even though we are sleeping at night. Amen po ba? Amen po ba? Makatandaan po natin, 24/7 ang gawa ng dyablo. 24/7 ang attack ng dyablo sa isang lingkod ng Panginoon o sa bawat isa na nagnanasang sumunod sa kanyang kalooban. But this is the good news. The Lord is the one who will sustain you. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung malakas sa palakpak kay Lord. That's why, sabi niya, I will not fear the 10,000 drones up against me on every side. Hindi ka matatakot. Every side, may spiritual attack sa buhay mo. And verse 7, ito ho ang prayer niya. Sabi niya, arise, O Lord, deliver me, O my God. Strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked. My dear brothers, my dear sisters, God will arise. God will deliver you. And God is the one who will smash your enemies. God is the one who will strike all your enemies on the jaw and break the teeth of the wicked. At lahat ng mga kagat, lahat ng mga kapit ng mga gawa ng dyablo sa buhay natin, ang Diyos ang magsisira nun. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ang Panginoon ang magdi-deliver sa iyo.
Amen. Arise, O Lord. Just pray unto God, arise, O Lord. Sabihin natin lahat, arise, O Lord. Sabihin natin, deliver me, O my God. Sabihin natin, strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked. In the name of Jesus, tonight, my brothers, my sisters, as we worship the Lord, God will strike all the enemies on the jaw na umaatake sa buhay mo, and God will break the teeth of the wicked. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Yung malakas na palakpak kay Lord. At ating isigaw yung verse 8. Sabay-sabay tayo. Isigaw natin yung verse 8. 1, 2, 3. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on you. Minsan pa, i-claim mo ito. Taas mo yung kamay mo. 1, 2, 3. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on you. Minsan pa, declare mo to. 1, 2, 3. For the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Ang deliverance, manggagaling lang yan kay Lord. Kay Lord lang. Kay Lord lang. Kay Lord lang. Hindi sa effort mo, kay Lord lang. Hindi sa human righteousness mo, kay Lord lang. Our deliverance comes from the Lord, the one who made the heaven and the earth. Amen? Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo sa oras na to. Mga magulang at kapatid, God will smash, God will strike all your enemies on the jaw. God will deliver you in the name of Jesus. At lahat ng gawa ng diablo, even the teeth of the wicked, God is going to break in the name of Jesus. Taas mo yung dalawang kamay right now in the name of Jesus. Urabasa, come on, begin to pray. Begin to ask God, God, arise. God, arise. Kung alam po ninyo, saan ho kayo kailangan deliver ni Lord in all areas ng buhay natin, ask God to deliver you right now. Yes. Sabihin mo kay Lord, Lord, please, strike all my enemies on the jaw. Any forces of the enemy. Any forces of the enemy. Anumang atake, kapit niya sa ating mga buhay, God will deliver you. Your deliverance comes from the Lord. God will bless you. Do ang blessing ang gustong ibigay ni Lord sa inyo sa oras na to. Yes. Yes, yes, yes. Kung merong spiritual attack sa iyong health, sabihin mo, Lord, destroy. In the name of Jesus. Sa finances mo, sabihin mo kay Lord, destroy in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, pray the Spirit right now. Pray the Spirit right now. Don't listen to the enemy. Don't listen na hindi kanya kayang i-deliver. Huwag ka maniwala na hindi ka kayang i-deliver ni Lord. Mga kapatid ko, if you are expecting miracles, may mga himala na nagaganap lamang after deliverance. May mga himala na nagaganap after deliverance. Oh, shalababababababa. Shalabababababa. Taas mo yung dalawa mong kamay at maniwala ka na merong bagay na gagawin si Lord sa iyo. God will deliver you. 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 Sabi mo lang kay Lord, Lord, deliver me. Lord, deliver me. Lord, deliver me. Lord, deliver me. Magpakumbaba ka kay Lord. Kapatid ko, magsuko ka kay Lord. And the Lord will deliver you. 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 Sige, isigaw mo kay Lord. Isigaw mo, iparinig mo kay Lord, even sa diablo, that the Lord will deliver you. The Lord
Lord will deliver you. The Lord will deliver your family. The Lord will deliver you. Sa iyong karamdaman, the Lord will deliver you. Oh, shalabababababababa. You will have songs of deliverance. 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 Arise, Lord. Arise, oh Lord. Arise in this place. Arise in this place. As you struck down Arise in this place. in the days of long ago. Now Arise, Lord. Deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of my head. Now arise, oh Lord, deliver me from my foes. As you strike down your enemies in the days of long ago. Now arise, oh Lord, deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of my head. Now arise, oh Lord, deliver me from my foes. As you strike down your enemies in the days of long ago. Now arise, oh Lord, deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of Lift your hands my head. and pray unto the Lord. Now arise. Now arise, oh Lord, deliver me from my foes. As you struck down your enemies in days of long ago. Now arise, oh Lord, deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of my head. Come on, lift your voice and cry out to God. Now arise, oh Lord, In the name of Jesus. deliver me from my foes. Claim. As you struck down your Allow God enemies to strike down your days of enemies. long ago. Allow God Now arise, to strike oh all your Lord, enemies on the jaws. deliver me from Allow the God to dead. break the teeth of the wicked. You have become my In the name of glory. Jesus. You're Allow the God to break the teeth of lifter sickness. my head. Allow God to break the teeth of poverty. Oh Lord, Allow God to break the teeth of deliver me depression. from my foes. Allow God to As break you the struck teeth down of your anxiety. enemies in the days of long ago. Allow God to Now break the teeth arise, oh of the Lord, enemy. deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of Mataas ang my kamay. head. Claim your deliverance. Now arise, oh Lord, Lord, remember us. deliver me from my Remember us. as you struck down your enemies in the days of long ago. Now arise, oh Lord, deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of
deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of my Now, head. as your hands are lifted up, declare victory. Now Declare victory. arise. Declare victory. Declare victory right now. Declare victory. Kapatid, mag-declare ka ng victory right now. Mag-declare ka ng victory over your family. Mag-declare ka ng victory right now. Buksan mo ang bibig mo. Kailangan mas malakas yung boses mo. Mas malakas yung boses mo. Come on, declare victory right now. Victory, victory. Mas malakas dapat yung boses mo. Mas malakas dapat yung boses mo kaysa kay Satanas. Kaysa sa anumang gawa ng Diablo. Kaysa sa boses ng kalaban. Kailangan mas malakas yung boses mo. Declare victory sa iyong finances. Declare victory sa health mo. Declare victory sa spiritual life mo. Declare victory. Buksan mo ang bibig mo. And declare the victory of Jesus. Declare the victory of Jesus. Declare the victory of Jesus. Yes, I declare victory. The victory of Jesus. The victory of Jesus. Over my family, I declare the victory of Jesus. Over my health, I declare the victory of Jesus. Over my ministry, I declare the victory of Jesus. Over my finances, I declare the victory of Jesus. Oh, yes. Let us walk in victory. 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 Hallelujah. Declare. Deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of my head. Listen pa. Pakataas natin yung kamay natin. Now arise, oh Lord, deliver me from my foes. As you struck down your enemies in the days of long ago. Now arise, oh Lord, deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of my head. Once again. Now arise, Have faith in the Lord. Have faith in His word. deliver me from my foes. Yan ang truth. Yan As ang you struck truth. down your God can deliver you. in the days of Yan ang long truth. ago. God can Now deliver you. arise, oh Lord, deliver me from the dead. Hallelujah. You have become my glory. You're the lifter For the last time, at the top of your my voice. head. Now arise, oh Lord, deliver me from my foes. As you struck down your enemies in the days of long ago. Now arise, oh Lord, deliver me from the dead. You have become my glory. You're the lifter of my head. You're the lifter of my head. Hallelujah. You're the lifter of my head. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. My deliverance comes from the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Malakas na palakpak. Psalm 3:8. Ano sabi ng Psalm chapter 3 verse 8? Kapatid, bago ka matulog, ito ang ideklara mo. Amen? Ano nakikinig dito, say amen. Bago ka matulog, yan ang i-declare mo. Pwede, ilagay mo yan sa iyong Facebook. Yan ang pinakahuling salita na ipasok mo sa iyong puso at isipan. Lagay mo sa Facebook, sabihin mo, from the Lord comes deliverance.
and may your blessing be on your people. Lift your hands. May the blessing of God be upon you in the name of Jesus. May the blessing of the Lord be upon you. Hallelujah. Let us declare Psalm 91, 1, 2, 3. Siyang naghahangad ng paggubgob ng kataas-taasan at nananatili sa paggalingan ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, mugat ng lungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang ang nakakatiyak. Ingatan kanya di pagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusob ng mga kaaway. Ni sa anumang darating na salo at paghagat ng dilim. Sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at tiyak mong di ka maano. Ika'y magmamazidan sa panonood, mapapatunayan. Iyong makikita tama sa samay pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo mag-ingat sa iyo ang kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y tatagubilin sa mang dako maparoon. Tiyak kang iingatan, sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan, nang sa mga bato pa mo'y hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga haso leyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilantin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen. May the Lord God Yahweh, the Lord God Yahweh, our deliverer, bless you. Amen. May the Lord keep you. Amen. May the Lord's face shine upon you. Amen. May the Lord be gracious unto you. Amen. May the Lord lift up His countenance on you. Amen. May the Lord give you His shalom. Amen. The Lord bless your finances. Amen. The Lord bless your health. Amen. The Lord bless your family. Amen. The Lord bless your faith. Amen. The Lord bless the church. Amen. And the peace of God that surpasses in all understanding will always guard your heart, your mind in Christ Jesus. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with you all.